Sahaya sina Benjamin Alves bilang Aratu, ang anak ni Salida at asawa ni Manisan, Carl Medina as Young Alari at Gil Cuerva bilang Young Harold. There you have it mga kapuso, ang all-star cast ng Sahaya. Palakpakan naman po natin sila. At this moment, we would like to request Direk Zig Dulay to join our cast on stage for a grand photo op. Direk Zig. Palakpakan naman po natin, Direk Zig, everybody! Kanina kinakwento ni Direk Zig na napaka-collaborative ng process ng ating cast with him and of course the whole production team of Sahaya. May we just request our cast and our directors to please stand up for our grand photo op. We're so excited to watch Sahaya simula na po sa Lunes, March 18. At kung meron po kayong mga post on your social media accounts, Twitter, Instagram, Facebook, and everywhere else in between, you can use our hashtag for tonight, Sahaya MediaCon. Once again, our hashtag for tonight ay Sahaya MediaCon. Thank you very much to our cast and to Direk Zig. You may now take your seats. Production to, and magkano more or less ang production cost ng show? Hindi ko alam kung magkano eh. Pero basta ang alam ko, binadgetan. Ang alam ko, ano siya, production value talaga siya. As in, ako nagpapasalamat ako dun sa production, sa pangunguna ni Miss Helen at ni Sir Milo na kung ano yung pangangailangan ng material, binibigay naman talaga nila. Tapos pinag-uusapan namin, ito talaga yung kailangan, hindi sila nagdadalang isip na ibigay. I'm not sure with that exact amount kung yun naman ang hinihingi. Pero siguro from the production yung makakasagot na. Yes, and follow up direct. Kung binubuo nyo ba to, si Bianca na talaga ang nasa isip nyo na maging si Sahaya? Sa totoo lang, si Bianca, ano siya doon, given siya. Ako yung hindi given. Kasi pagdating ko, galing kasi ako, may tanong buhay sharing lang content. Galing ako ng Morocco noong December, tapos kinokontak nila ako. Tapos hindi ko alam kung para saan. Ang alam ko, binubok nila ako for magpakailanman, pero iba pala siya, parang gano'n. So, syempre, pasyal-pasyal ka dun sa ibang bansa. Tapos pagdating dito sa Manila, na-shock ako na Sahaya yung binibigay. Kasi nag-set sila ng meeting, na sabi informal talk lang daw, and chika-chika, parang gano'n. And then na-shock ako na yun yung binibigay. So parang yun, ang alam ko, si Bianca at si Miguel na talaga sila. Ako yung hindi given. Ako yung sinalpak. At natutuwa ako na binigay sa akin yung opportunity na ito na sabi ko sa kanila, kasi dahil nga mas indie films ako, di ba? Paminsan-minsan, nagsusog kami dun sa public affairs, pero hindi siya yung pukpukan talaga, parang gano'n. So this is my first time. So natutuwa ako na yung binigay sa akin na material, ito yung material na malapit sa puso ko. Ito yung material na gagawin ko talaga. Parang gano'n. Kasi sa totoo lang na nabasa ko yung synopsis, yung nabasa ko yung material mismo, natutuwa ako sa kanya. Kasi alam niyo naman, may ginawa akong pelikula tungkol sa mga katutubong Aita. So, as much as possible, natutuwa ako na nagkakaroon ng representation yung mga kapatid natin na sa laylayan, na sa gilid-gilid. This time, sila naman yung bibida. So, yung point na yon, tuwang-tuwa ako na ako yung kinuha para dito sa project na to. Thank you, Direk. My next question is for Bianca. Bianca, alam namin lahat na dream role to para sa'yo, dream come true ito para sa'yo. So, ano ang masasabi mong pinaka-challenging na parte ng pagiging si Sahaya? Hello po. Actually, hindi lang po parte ang challenging, kundi lahat po ng kailangan gawin, lahat ng tungkol kay Sahaya, napakahirap po gawin. Lahat po ng preparations na pinagdaanan po namin lahat po ng mga kailangan namin bantayan, on and offset. Napakahirap po. Kaming dalawa po ni Miguel, ang dami rin po namin ginawang preparations. Yung pagsayaw po namin kanina,
mukha lang po siyang madali, pero sa totoo lang po, napakasakit niya po talaga. And matagal po namin siyang inaral. Meron din po kaming training sa pag-free diving. Yun po ay yung pagsisisid ng wala pong gear. Kung nakita niyo rin po kayo na sa AVP. Lahat po, hindi po talaga madali. And, but yet, napakasaya ko po kasi it is very challenging. Lagi ko rin po sinasabi na lahat po ng past roles po na naganapan ko, minahal ko po talaga sila lahat. And lahat po ng meron ako, lagi ko pong binibigay. Pero bilang si Sahaya, iba po siya. And ibang level po ng effort and commitment po yung ibinigay ko para po maganapan si Sahaya. At excited po ako na makilala niya siya. Salamat po. Thank you. Miguel, base dun sa trailer na nakita natin kanina, parang ito yung most daring, most mature role na ibinigay sa'yo ng GMA. Paano ka napapayag na gawin yung mga bagay na never mo pang ginawa in your past teleseries? Well, para sa akin po kasi, nung in-offer po sa akin yung show, nagandahan po ako kasi it's about raising awareness about sa mga badyaw. So kung nakita niyo po ako nakaganon kanina, kasi yun po talaga yung tamang suot ng mga badyaw kapag sila'y nangingisda. So as much as possible po kasi kaming Sahaya, kami pong lahat, ini-aim po namin na maging correct sa lahat po na gagawin namin dahil gusto po namin tama yung mapalabas po namin sa television para hindi po ma-misinterpret yung mga televiewers. So if ever, kung ano po makita niyo doon, gagawin po namin lahat na accurate po sa mga badyaw para makatulungan po namin sila. At ayun po, nagiging exact na po kami. Thank you. And Nico, how does it feel to be the third party of one of the most famous love themes of GMA? Para sa akin, I've known of Miguel and Bianca's love teaming for a very long time. Actually, since nag-start ako ng GMA, nung napasok na ako ng Starstruck. So, honestly, I didn't see it coming. Sahaya is definitely one of the blessings that I didn't expect for my 2019. But to assure effectiveness on my part, I'm just taking everything step by step para maging okay po yung takbo ng show. And of course, the triangle that's gonna develop as the Sahaya show goes on. Yeah. Thank you. Thank you po. Direk Eric, isa ka na sa mga matuturing na veterano na rin bilang aktor. Yan. You have worked with many stars na, di ba? So, how would you rate these young stars, especially Miguel and Bianca? Well, Miguel, I've known Miguel since he was like 4 or 5. Ilang age ka rin sa Starstruck? 5. I've known Miguel since he was 5. Tapos, nung time ng Starstruck Kids, ako at si Direk Gina nagde-direct ng mga eksena doon. Kami yung director nila. So I've worked with Miguel at a very young age. At nung bata pa lang si Miguel, nakitaan na namin siya ng Promise. GMA saw Promise in him. Kaya he was casted in Mahika, the show that I directed with Angel Toxin. So Miguel played the brother of Angel. Diba? And then si Bianca, of course, Bianca is new in the industry. Pero nakatrabaho ko sila. I directed one of these mini-series. We did it in Bohol. It was Seasons of Love. Yeah. So, syempre nakalimutan ko yung title. So it was Seasons of Love. I directed them in Bohol. We were there for 4 days. And one thing I can say talaga, ako, ito, sinabi ko sa press kanina when I was having an interview kanina. Sinabi ko sa kanila na I find Bianca, bukod dun sa sinabi ko talaga, I find her one of the prettiest young female stars we have today. At saka iba yung itsura niya eh. She's very interesting looking eh. At maganda siya, iba yung itsura niya. So, and may promise itong dalawa na to may promise. That's why they're one of the more popular love teams of GMA. Okay, thank you. Kay Soren, kung titignan yung role mo sa umpisa, parang simple lang siya bilang tatay ni Bianca. Pero ano yung nakikita mong challenge dun
sa role na to? Well, first of all, it's gonna be my first time working with Mylene, and I know Mylene is a very, very good actress. So yun ang isang challenge. At si Kuya naman, ang tagal na namin hindi nagkasama ni Direk Eric. Ang first namin movie was with Becky Galiaga with Aiko Melendez. Clown ka nun, di ba? Killer na clown. Yun ang huli namin pelikula, kaya excited din ako makasama si Direk Eric. Pag nakakasama ko siya, usually, he's my director. So, well, alam niyo naman sa soap, maraming twist yan. Itong upcoming na mga week na dadating na script, kasi Eric has a very bad plan dito sa... kapatid ko siya. Na-inlove ako kay Ana, na-inlove naman din ako kay Melin. So, yun ang challenge doon, kung ano ba mas matimbang na pag-ibig. Yan. Thank you. Kay Mylene, welcome back to GMA. So after ilang years you're back, anong naging decision, anong naging deciding factor na tinanggap mo itong Sahaya? Nagbalik ka ng GMA? The concept itself. This is something different. Hindi ko namin, sa dami na nagawa ko ng teleserye, sa dami ng best ko naging nanay nilang lahat. Hindi ba ako na-play na ganitong role? Yeah. So I think that alone is enough for anybody to accept this project. Anong comment mo sa sinabi ni Soren na challenge sa kanya to work with the best? Nakakatawa si Soren, ano? Parang siyang timang. Wala lang yan masabi. The whole thing is very challenging, I think, for everybody. It's not, like what she said, what Bianca said, it's not easy. Every day that we go to work, it's not a walk in the park. Pero parang ang ganda ng ni Bianca, ng dynamic niyo as mother and daughter. Well, because nakatrabaho ko na sila before, 4 years ago, yun yung Once Upon a Kiss, yun yung last project ko dito sa GMA. So I'm very familiar with these two kids. Diba? Okay, thank you. Mas na kinakatrabaho, nakagawa ka na ng mga soaps na nag-major support sa mga young love teams kagaya rin ng Bianca at saka ni Miguel. This time sa Miguel, first time sila nakatrabaho? First time. Sa kina Bianca at Miguel, ano ang binibigay ka ba ng advice sa kanila? At kamusta yung adjustment? Kapag ganito kasi na may mga mas experienced na mga actors na kasama sa isang soap, ay sino ang mas nag-a-adjust? Kayo po or yung mga bata? Ako, feeling ko parang sila yung nag-a-adjust sa amin eh. And I'm so thankful for that. Nafe-feel ko yung respeto pati nila sa amin na nakakatanda. Nakakatanda talaga nito. Ayoko nga sabihin veteran, di ba? Kaya mas experienced na lang, di ba? Parang ganun siguro, in a way. So, but all I want to say is that I'm really very fortunate. I feel blessed, Tita Gordy, na kasama ako dito sa Sahaya, kasama ko itong dalawang bata. Hindi pa kami nagkaka-eksena, pero I'm very much looking forward to having a scene with the both of them. And Tito Gords, tinatanong ako kanina kung ano yung mapapayo ko sa kanila. Siguro is for them to stay true to themselves and just keep on doing what you're doing. Kasi maganda yung work ethic nilang dalawa if I may say so. Parati silang on time, very professional, they read their script. I mean, they have the makings of a true star and a professional artist. So, hanga lang ako sa kanilang dalawa. And to compare myself to them nung araw, parang iba yung mga roles ngayon ng mga bata, di ba? Tito Gordy, parang mas malalim. Mas challenging. Mas challenging yung mga roles. Like sa amin pa-cute-cute I'm very grateful for those times, pero medyo mas pa-cutie-cutie kami nung araw. Iba mga ganun. So, hanga ako sa kanila ngayon kasi iba yung disiplina nila at saka iba talaga yung challenges na hinaharap nila ngayon. At in fairness, ngayon yata talagang parang swak na swak yung casting, ano? Parang bagay na si Bianca, mom niya si Mylene. Parang bumagay na yung young Mylene, si Jasmine.
parang swak na swak talaga. Diba, Direch? Bagong lola. Congrats. Thank you, Snooki. Kay Jasmine naman, kanina kasi sa AVP pala, parang nagpakita ka na talaga napaka-impressive ng mga scenes. At yung sa pilot episode yata, yun ang mapapanood. So, mas may pressure ba? Ano yung challenge sa'yo na ang ang laki ng expectations sa Sahaya, pero ang unang mapapanood nila is more parang ikaw dito ang babandera sa pilot M. Of course, may pressure lagi pag ikaw yung unang sasalang, pero ang kailangan mo lang naman dyan is open communication with your director, with whoever's on the set working with you, lalo na yung mga details namin for cultural appropriation para rin pagka umaarte na kami, wala na kaming bahid ng kahit anong insecurities or anxieties na baka mamaya pagka nilatag natin to sa mga viewers natin, may mali or hindi maganda yung pagka-arte ko or mali yung pagbigkas. So the pressure kinda becomes smaller kapag alam kong nagagawa ko yung tamang research, tamang preparation. So on my end, ginagamit ko yung natitirang 25% na pressure na yon para I can have energy and adrenaline for the day sa mga kakailanganin na iyak or kung ano mang sigawan. Actually, bihira naman akong sumigaw dito. But for whatever heavy scenes that we have for the day. So, it's the good kind na pwede mong ipihit na pressure naman. Yeah. Thank you. Thank you. Last na lang sa kay Bianca at kay Miguel. Anong feeling parang binalik uli yung trust ng GMA sa inyo na magsama uli? Kasi akala talaga ng mga fans hindi na. Pero magsasama uli kayo sa isang, parang hinintay lang ba itong malaking project na ito na para babagay sa inyo dalawa? Kamusta yung feeling at saka yung adjustment sa na magtatrabaho uli kayo? Well, ever since sobrang thankful po ako sa every opportunity na binibigay po sa akin ng GMA since before po, since day one. And syempre, masaya po ako na si Bianca po ulit yung ka-love team ko dito sa show na to dahil wala na po masyadong adjustments na gagawin dahil sobrang palagay na po kami sa isa't isa ni Bianca. And masaya lang po ako kasi wala po talaga adjustment kasi since before, sobrang palagay na po kami ni Bianca. Kumbaga, tatawagin ko siya parang swak kami. Hindi lang personally, pero professionally. Every scenes po na ginagawa po namin, talagang nararamdaman po namin yung isa't isa. Kumbaga, in sync po kami. Miguel and I have been working with each other for years already. 8 or 9 or 10. So, napakatagal na po namin magkakilala and nagkakatrabaho. And sabay na po kami halos lumaki. And ever since that we started our love team, it's like almost every day of our lives until today, magkasama po kaming dalawa. And I am also very thankful to still have work with him and to still be paired with him. Kasi po, yun nga po, as he said, wala na po kasing adjustment. And personally, I think if people would ask me kung sino po yung actor na masasabi kong gusto kong makatrabaho na agad-agad ko pong agad-agad po kung makapag-perform ng maayos, that would be Miguel. Kasi po halos lahat po, grabe, sobrang, yun nga po sabi po niya, sobrang kilala na po namin yung isa't isa, sobrang ramdam na po namin yung isa't isa. And not only professionally but also personally. And we've always said din po before na if we were to be given the decision kung sino po ang gusto namin makatrabaho or kung sino po yung gusto namin makaparehas, we would always choose each other. Salamat! Thank you, Tito Gorgie. Ang sweet naman nun, Gans. We will always choose each other. Hashtag sana all. Next to ask our question. Now he's working with him. I think yung huling time sa Regal Films, mga early 90s. Yun na yung last. So, how is it working with Zora now? Well, I'm excited to have more scenes with
excited din yung role ko because I play his wife, pero meron akong, marami akong insecurities sa marriage namin, meron akong mga kutob. And finally, when I get to meet Sahaya, pero syempre hindi pa namin nakukunan yan, may mabigat yung loob ko sa kanya. So, I'm excited kasi ever since I started playing mother roles, lagi akong nakakast as the sweet and nice mom. So finally, eto na yung medyo offbeat yung character ko. So I'm excited. I'm excited for those scenes. Thank you. To Miss Ashley Ortega. Kasi yung mga role na ginampanan mo sa mga serye noon, mabait ka. Pero this time, parang may pagkamaldita, bratty. Paano mo yun, ibibigyan ng buhay? Well, actually, second time ko na po maging kontrabida kay Miguel. Kasi naging kontrabida na rin nila ako before sa Wish I May. And this is not the first time. I've done kind of a lot of kontrabida roles. But sa character ko dito, it's something different. Kasi yung attack ko different. So bilang si Sahaya yung makakalaban ko dito, it's not because inaagaw ko sa kanya si Migo, because Migo will be my cousin here, so parang incest siya. And it's something deeper than that, kasi nagiging kontrabida ako before dahil inaagawan ko siya ng guy, ng partner. Here, it's something else, it's something different, something deeper. So abangan na lang nila yun. Na may word na hindi mo matatanggap na mapasama sa pamilya, di ba? Si Sahaya. Opo, so maraming insecurities rin kay Sahaya. Siyempre, lumaki kasi ako sa Manila eh. So, iba talaga yung life namin. Thank you and good luck. Sa dami ng serye na nagawa mo, paano nga papaiba ang role mo dito sa Sahaya? Paano? Paano yun? Maano may iba? Mapapaiba. Marami ka ng ginawang serye. Yung role mo dito sa Sahaya, paano ang atake ginawa mo? Well, mabait ako rito. So ngayon, ewan ko kung mag-iiba. Pero, yun ang badyaw. First time kong gumawa ng badyaw, kailangan maitim. Tinatry ko magpaitim dahil ayaw ko magpa-makeup ng istorbo. Pag nagpapahinga, hindi ko makakilos ng malaya talaga. Nabubura-bura, tapos papa-retouch na naman. Tapos, sinusubukan kong kasi pag gumagawa kami ng character, inner tsaka outer, sa loob tsaka sa labas. So, yung lakad ko, iniba ko dito, kaysa dun sa mga, tsaka yung kilos ko, yung mga bad guys na ginagawa ko, yung mga kontrabida, kaya yung ginawa ko dito na, ano na tayo, may mga zombie, pati yung magsasalita, ganong klase. Pero sa story kasi, nakakailang weeks pa lang sa script. Wala pang masyadong transformation. So, yung usual na mabait na badyaw, kailangan medyo maitim. Yun lang, sa ngayon. Wala ka bang nakilalang talagang isang... Pero Wala ka nakilalang isang badyaw talagang lalaki na pwede mong ipeg, mag-aralan yung kanyang karakter, kabuuan? Wala. Nagtingin ako sa internet, pero karamihan yung mga nagluloko-loko ang badyaw. Pero yung mga nakita ko, kunwari, yung sayo-sayo, niloloko nila yung pangalay. Pero yung tinuro sa amin na sayo, tsaka yung kay Miss Bangsa, si Ligaya, tinignan ko rin. Tapos merong yung iba, mga lalaki na medyo hindi na lalaki, ibang sumasayaw. So, may mga embellishment na. Pati yung pagsasalita, wala akong makita sa internet. Ewan ko, baka hindi ako teke, baka mali lang yung mga pinipindot-pindot ko. Hindi ko makita. Pero meron daw kaming dialogue coach kung kailangan magsalita na. Pero kung talagang aaralin, sabi ko nga, dapat bago yung taping. At kung kailangan talaga, yung bago yung taping, mag-aaral na kami na para maging parang natural. At yung kilos, yung kultura nila. Ayun. Tingnan natin kung anong mangyayari sa para. Thank you. Okay, thank you. Beats sa manonood, paano kayo naiiba sa kanila? Kaya, anong tatak ninyo na masasabing ito lang ang sa inyo at para itong magiging rason para tumagal kayo ng, dekada or whatever?
So, paano nyo gagawing unique ang inyong love team? Actually, maraming beses na po din yan natanong sa amin. And we wouldn't like to boast, pero sa tingin po namin dalawa ni Miguel, ang sekreto po namin, or if we would describe our team up together with one word, that would be effortless. I think it's because, yun nga po, as I have said po kanina, Miguel and I have been working with each other for a very, very long time now. And I think the connection that we both have with each other is the secret po kung na hanggang ngayon, kaming dalawa pa rin po magkasama. And kung gaano po ka-natural lumalabas, yung kung paano po kaming dalawa, sa kung paano po kami nakikita. I think yun po yung secret namin. Katulad po na sinabi ni Bianca, yung connection po namin dalawa na walang sino mang makakapag-describe, walang sino mang makakaintindi, kundi kaming dalawa lang po. Well, ang difference kasi nila, nung nakatrabaho ko sila, there was still ilan taon ba kayo? Yeah, that was 4 years ago eh. Kung you're 19, 20, they were very young nung time na yun, nung didirect ko sila. And yun na nga, what I noticed, parang they had this something going on, whatever that was. Of course, ang time na yan, syempre hindi natin ginalagyan ng Malaysia or anything like that, kasi bata pa sila. But I knew from that time on, nung didirect ko sila, that they were very good friends. Kasi malalaman mo naman yan pagka magkaibigan ng dalawang tao yan, or magkaibigan ng dalawang magkaisena. Alam mo kung paano sila gumalaw. Now, compared to, I've worked with a lot of love teams. Ang mga love teams naman talaga, well, they come and go. But to have a love team that lasted 10 years and still going strong, so iba yun. Pero bago ko itanong, I just want to say na ang ganda ng casting kasi parang swak na swak sa isa't isa yung mga roles ninyo. Yung mag-inang Snooki and Jasmine and mag-inang Bianca and Miley. Parang tunay na mag-ina talaga. O mag-ina ba kayo ni Snooki ninyo? Hindi. Yeah. Yun nga, yung past present. Yung past present parang swak din. At saka yung ilang mag-ina ni Bianca and Miley Curtis. Yeah, parang Miley Curtis. Yeah. Anyway, my question for Direct Sig Dulay is, siyempre, alam namin, marami naman nakakalam na you're one of the new breed of directors, new breed of good directors, no? Kasi award winner ka na rin. And I just want to ask you, how is it like working with a director like Eric Quezon? Isang veteran director like Eric Quezon? Well, nung una po nag-work kami doon sa eksena, sa totoo lang, medyo hindi ko alam kung anong gagawin. Kasi tatanungin ko na lang ba siya kung paano niya didirect sarili niya. Parang na-off ako, pero na-ano ko naman, nasisense ko naman sa kanya na may respeto siya sa ibang tao, may respeto siya sa kung ano man yung papel na ginagampanan sa mga araw na yon. So, kinausap ko siya, pinag-usapan namin kung anong mangyayari. Tapos, naramdaman ko naman sa kanya na nag-work siya as an actor. At tinitignan niya ako as a director. At nagpapasalamat ako doon kasi nararamdaman ko yung respeto. Kasi alam ko naman na mas matagal, mas veterano na sila doon sa industriya. Ako medyo bago-bago pa lang. So somehow nangangapa pa ako ng mga gagawin. But then hindi naman niya pinaramdam sa akin yon. Pinaramdam niya sa akin na alam ko kung anong ginagawa ko at alam niya kung anong ginagawa niya. Yun po. Okay, thank you. And kay Direk. I'll just add something to that. Ako kasi, siyempre, pagka-artista ako, I allow myself to be directed. And napapansin ko din na usually mga directors, especially the younger ones, parang yun nga parang ganun na parang pinapakiramdaman ko din sila. Siguro na-intimidate sila, pero mabait ako.
Pero nangyayalap ako minsan. Minsan kasi, pag nararamdaman ko na hindi nila alam kung paano ako i-direct, I discuss it with them. I usually discuss the scenes with my directors, kasi with the director. Kasi ako talaga ganun na, even from before, with all my directors, I always ask questions. I always ask them like, what do you want me to do with the scene? Kasi lahat naman ng artista, lahat naman ng actors, we have our own interpretation of characters. Pero syempre, minsan, may mga director talaga, meron talaga silang gustong makuha from you. And I allow that. I allow myself to be directed. Pero pag kayo naman, like I said, pagka nararamdaman ko na ang ayoko lang talaga is pagka hindi masyado alam kung ano yung ginagawa. Doon ako nakikialam. Nakialam ka ba dito din? Ay, hindi pa naman. Hindi pa. So far, but no, I think Zig is doing this, he knows what he's doing. So, nakikita ko yun. So when I saw the rushes nung first take namin, nakita ko siya sa so may pasok, may mata siya. Thank you. Salamat po. Ano nila no? Okay na, picture! Dami na Sige na tayo saglit. Picture nga mga ano. Anong makeup? Ano yan? Hindi ko na Kaya ngayon. Ganda eh. Oo nga tama.